Nangyari po ito 2007 sa may probinsya po ng Cebu. By the way, my name is Erica. Sa mga panahon po na iyan, fresh graduate pa lang po ako bilang isang high school teacher. Sa kasamaang palad po, bumagsak po ako sa unang take ko sa board exam. Sobrang na-depress po ako noon kasi nag-aral naman po ako. Hindi ako nagkulang. Ginawa ko ang best ko. Kaso mukhang hindi pa sapat. Mabuti nga suportado ako ng parents ko noon. Pinag-e-exam ulit nila ako ng let. Pero sabi ko, pahinga muna ako pa, ma. Magtrabaho muna ako ng 1 taon tapos subok ako ulit. Pumayag naman sila. Para kasi sa akin napakasakit noon. Na makita mo yung mga kabatchmates mo na pumasa, na alam mong mas matalino ka pa sa kanila. Pero ikaw, hindi. Well, hindi naman po sa mababa ang tingin ko sa kanila. Ang akin lang po. Pare-parehas lang naman kami nag-aral. Sa college ako ang kinokopyahan nila. Tapos ngayong sa board let exam ako pa yung hindi nakapasa. How ironic, hindi ba? Dahil nga po doon, hindi muna ako ulit nag-exam ng second take. Naghanap muna ako ng trabaho dito sa may Cebu. Cebuano po kami. Shoutout po sa mga Cebuano ha. Dahil dyan naghanap po ako ng maa-applyan. At natanggap naman po ako sa isa sa mga matatandang eskwelahan dito po sa may Cebu. Private school po ito. Malaki, maganda, at sabihin na nating medyo exclusive. Tumatanggap naman sila ng mga kagaya ko, yung mga hindi nakapasa sa exam. So heto na nga po. Nakuha nga po ako bilang isang teacher doon. TLE subject po ang binigay sa akin. Pero sa totoo lang, English major po ako. Pero tinanggap ko na, kaysa naman masayang pa ang trabaho. Maganda rin naman po ang sahod. Hindi rin naman mahirap ang trabaho. Sa mga unang araw ko nga po noon, wala po ako naging problema. Natutuwa pa nga ako noon kasi mababait yung pakikitungo sa akin ng mga students doon, lalo na yung mga lalaki. Kasi hindi naman po sa pagmamayabang, medyo may itsura po ang inyong lingkod. Tapos fresh grad pa ako ng mga panahon na yan. Bata-bata pa. Kaya yung mga pilyong estudyante doon ng mga lalaki talagang tuwan-tuwa rin sa akin. Ako naman, basta hindi lang nila ako binabastos, kaya kong sumabay sa kanila. Wala akong naging problema. Nakikinig naman sa akin lahat ng klase ko. Strikta ako pagdating sa klase, pero kaya ko makipagsabayan sa mga biroan. Until one night. Medyo na late kami ng klase ko noon. Meron kasi akong pinagawang activity sa kanila. Tungkol ito sa pagtatanim. Yung subject ko na iyon sa mga 4th year high school, last class, 4 PM to 5 PM. At dahil medyo napadami ang nagawa namin, na late talaga kami noon. Inabot kami ng 6:00 at noong mga time na yan, kapag mga ganyang oras, talagang madilim na. Matapos pong gawin ang mga dapat gawin, kanya-kanya na po kaming linis. Mababait ang mga estudyante ko kaya tinulungan din nila ako. Matapos nun, pinauwi ko na rin po ang mga estudyante ko. Ako naman po bumalik na ako ng faculty room. Kinuha ko yung mga naiwan kong gamit. Tapos umalis na rin po ako. Sa totoo lang po, first time ko lang pong malate ng ganong oras noong panahon na iyon. Tapos mag-isa pa ako. Hindi naman ako matatakoting tao. Ngunit habang naglalakad ako noon sa may hallway, kakaiba ang pakiramdam na naramdaman ko. Para bang ang bigat. Idagdag mo pa yung malamig na ihip ng hangin. Sa totoo lang, medyo nag-iiba na po ang pakiramdam ko noon. Binilisan ko na lang po ang lakad ko. Hanggang sa maya-maya, bigla akong nakarinig ng psst, psst, psst. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Wala akong nakita. Mag-isa lang ako noon. Walang tao sa paligid ko. Nagtataasan na ang mga balahibo ko. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad. Hanggang sa maya-maya pa, pagliko ko sa may hagdanan pa ibaba, laking gulat ko na lang, nakakita po ako ng isang madre na naglalakad po pa ibaba.
Honestly, sa gulat ko, talagang napahinto din ako. Sa school kasi na yun, meron naman talagang mga madre. Pero sa ganong oras ng gabi, parang wala dapat madre sa ganoon. Dapat nasa kumbento o di naman kaya nasa simbahan. Naglalakad lang siya pa ibaba. Ako naman, hindi ko malaman ang gagawin ko kung dediretso ba ako o hihinto o kaya naman babalik. Pero naisip-isip ko na bakit nga naman talaga ako matatakot. Ano bang naiisip ko? Nag-overthink ako. Kaya naman nagpatuloy ako sa dahan-dahang paglalakad. Hanggang sa makasabay ko na nga po ang madre. "Good evening, sister." Ngunit nang lingunin ko siya, hindi po siya lumilingon. Hindi ko rin maaninagan ng kanyang muka kasi natatakpan po ito. Patuloy lang siya sa mabagal na paglalakad pa ibaba. Ako naman mabilis, kaya hindi nagtagal. Nalagpasan ko na rin siya, pero hindi ko siya nililingon. Ewan ko pero para bang nanigas sa mga bato ko noon. Hindi ako nakagalaw. Hanggang sa maya-maya pa, nang lumiko na ako at lumingon ako doon sa may madre, laking gulat ko na lamang po nang bigla po itong nawala. Napatili talaga ako ng impit noon. Walang ano-ano, tumakbo na ako ng mabilis. Naganda tapilok-tapilok pa nga ako noon kasi medyo naka-high heels pa ako. Pero wala na akong pakailam. Takot na takot ako. At sa pagliko ko pa sa isang hallway sa may baba, laking gulat ko na lamang po nang muling makakita ng isang madre na naglalakad na naman. Napahinto ako. Tumalikod ako at tatakbo sa ibang direksyon. Sa ibang daan na lang ako dadaan kahit mas malayo pa. Pero paglingon ko sa likuran ko, nandun na po yung madre. Sa pagkakataon na ito, magkaharapan na kaming dalawa. Paano ko ba ipaliliwanag yung itsura ng madre? Parang demonyo. Nakakatakot. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Parang demonyo ang kanyang muka. Nakangiti pa nga siya sa akin, habang ang kanyang mga ngipin naman ang hahaba. Sa totoo po niyan, yun na lang po ang huli kong natatandaan. Nawalan kasi ako nito ng malay. At nang magising ako, nasa ospital na ako. Nandoon ang parents ko, ang mga co-teachers ko, at ang ilan sa mga estudyante ko. Napag-alaman ko na nakita pala ako ng isang guard. Walang malay, nandoon nga sa hallway. Tinawagan yung principal namin, yung parents ko, at binisita na nga ako the following day ng mga students ko. Sinabi ko sa kanila ang na-experience ko, ang nakita ko. At dito, nabigla ako sa nalaman ko. Merong sinabi sa akin yung isa sa mga co-teacher ko. Doon daw sa eskwelahan na iyon, meron daw talagang mga nagmumulto na madre. Nagpapakita ito tuwing gabi. Kaya nga raw bibihira lang daw silang magpagabi doon sa school na iyon. Kasi kapag napaglaruan ka namang espiritu ng madre, talagang pagpapakitaan ka nito. Sabi nila, panahon pa raw ng mga Kastila ang mga madre doon. Di umano, ginahasa daw ito ng mga Kastila. Yung iba nabuhay, yung iba namatay. At yung mga namatay, yun yung mga naiwang kaluluwa doon sa eskwelahan na iyon. Siyempre natakot ako. Kinilabutan ako. At sa totoo po niyan, ilang gabi po akong hindi nakakatulog ng dahil doon. Dahil sa tuwing pinipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko yung itsura ng madre. Nangayayat ako noon. Nahirapan ako makapagsalita. May mga pagkakataong nilalagnat din ako. Pero sa paglipas naman ng panahon, sa tulong po ng mga magulang ko at ng mga kaibigan ko, nalampasan ko naman po ang pagsubok na yun sa buhay ko. Hindi ko na po pinagpatuloy ang pagtuturo ko doon sa eskwelahan na iyon. Pinag-resign na rin kasi ako ng parents ko. The following exam po ng mga teacher, muli ako nag-take. At sa pagkakataon po na iyon,
Sa awa ng Diyos, nakapasa na rin po ako. Sa ngayon po, teacher pa rin ako. Dito pa rin po sa Cebu. Sa public high school na rin po. Dito, sa mga nagdaang panahon, sigurado akong walang nagpaparamdam na madre. Imposible naman kasing magparamdam sa bagong gawang eskwelahan. Dito na lang po, Sir Paul. Sana nagustuhan nyo.